Magandang hapon po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay muli nagpapasalamat sa Diyos sa pribileyo na ibinigay niya po sa atin upang hindi na po makapangaral, makapagturo, kundi makapagbahagi po ng buhay, espiritu, grasya ng Diyos na nagmumula po sa Kanya. Again, salamat po sa pribileyo na ibinigay sa atin ng ating pong mentor, Pastor Wilbert Puchal, upang tayo po ay magamit dito po sa SCB Daily Livestream. Nais ko pong ipagpatuloy ang aking pong tinatalakay sa inyo ang pinamagatang The Crossover Generation. Noong nakaraan po, tinalakay ko po sa inyo, they call the crossover generation sapagkat isa sa mga katangian po ng crossover generation sa panahon po ni Joshua, these are people who observe and live the power of connection. And when they connect to the legacy of their father. Hindi po sila kumukonekta kung kani-kanino, kundi kung yung sino yung inilagay ng Diyos na leader po nila ay wala pong iba kundi si Moses, ayun din naman po ang kanila pong dapat na sundan. Alam po ng bansang Israel kung sino yung itinalaga ng Panginoon para sila ay pangunahan at dalhin po sa land of promise. At naniniwala po ako na sa panahon po na ito ay meron din pong itinakda ang Panginoon sa atin. Kung ikaw po ay member, leader at worker ng isang simbahan, ang itinalaga ng Panginoon na leader mo sa iyong buhay, sa iyong ministry, walang iba kundi ang pastor mo sapagkat sa kanya diniposito ang grasya na kailangan mo para ikaw ay magtagumpay at mangyari yung sinasabi ng Biblia, God's plan and God's purpose in your life. At kung tayo po ay mga pastor, meron din pong itinalaga ang Panginoon sa atin na isang tao na tinatawag din po natin carrier of our grace. At itong grace na ito ay inilagay din po ng Panginoon sa isang tao na mas mataas ang karanasan sa atin, mas malawak ang karanasan at mas mataas ang spiritual stature. Kaya kung tayo po ay natagpuan na po natin ang carrier ng ating grace at tayo po ay connected, malamang po ay mararating po natin ang pangako ng Panginoon. The promise of God will be fulfilled in our generation. And the Bible says, yung tinalakay ko po sa inyo, they are connected to the legacy of their father, their leader Moses. At dito makita po natin na ang kanilang connection ay legacy. Well, sinimulan po ni Moses na hubugin ang bansang Israel sa pangunguna po ni Joshua. And when you are connected to the spiritual leader that oversees your life, what will happen? You will be raised to belong. Ikaw ay huhubugin para mapabilang. At mapabilang ka hindi lang sa tahanan ng Diyos. Mapapabilang ka dahil doon sa future, doon sa purpose, dahil doon sa destiny, sa vision, sa work, okay, na itinalaga ng Panginoon sa simbahan. At pag tayo po ay pastor, yun din po ang itinalaga ng Diyos na ministry na kung saan ay pinupurso po natin. You will be raised to belong. And when you are connected, katulad na nabanggit ko sa inyong nakaraan, you will be set apart. Okay? Merong layunin ang pastor mo kung bakit ka hinuhubog. You will be different from others. You will do extraordinary. Okay? Work. You will do great exploits. Yan ang sinasabi ng Book of Daniel. Sons do great exploits. Higit ka pa sa sheep, higit ka pa sa manggagawa, okay? Higit ka pa sa minister, higit ka pa sa believer. But you will be raised to become a true sons in the house. Number 3, when you are connected, you will be raised to be equipped for what? May dahilan po kung bakit po tayo dinedevelop, may dahilan kung bakit po nag-i-impart ang ating pastor, okay, ng mga espiritu niya, the ways of doing things, yung kanyang mindset, yung kanyang grasya, hindi lang sa pang-personal na buhay, kundi every time na meron pong laban. Naalala niyo po yung nabanggit ko sa inyo nakaraan, ang laging sigaw ng mga bansang Israel at nung sila makikipaglaban sa mga Midianites, no? And even the Philistines, sabi doon sa Judges chapter 6, no? For the Lord and for Gideon. Kaya pagdating sa labanan, katulad po ng binabanggit ko sa inyo, sila po ay nahubog, na-train based on what? Based po doon sa covenant, based po doon sa the things of God, and based on leadership ni
ni Moses. At kung mapupuna ninyo, ang kanila pong laging mithiin, magtagumpay para sa Panginoon at magtagumpay para sa kanilang leader. So mga kapatid, ang purpose kung bakit tayo dumadaan sa mentoring process, dumadaan sa equipping process ng ating pastor or carrier ng ating grace is not only for personal consumption, personal benefits, kundi even doon sa corporate. Kasi po, ang labanan po ay meron pong tinatawag na personal battle at meron din pong tinatawag na corporate battle. At itong equip for war na ito, mahalaga po sapagkat lalo itong pandemic na ito, hindi po tayo pwedeng maging chocolate soldiers, no? Hindi po tayo pwedeng madaling matunaw sa labanan under the heat of the sun, no? Kundi kaya nating tumindig, kaya nating tumayo. Kahit na yung challenges ay alam nating parang imposibleng manalo. Pero mga kapatid, pwedeng imposible sa tao, pero yung mga taong nananampalataya, naniniwala sa Diyos, all things will become possible. So you will be raised to equip for war at dapat dumaan sa strict training. Bakit kinakailangan dumaan sa strict training? Sapagkat nagkakapag-build ng magandang habits, nakakapag-build ng lifestyle at meron pong core values. At ito yung nagawa o ginawa ni Pablo nung matagpuan niya yung disciples doon sa Acts chapter 19. Itong 12 ito, sabi ng mga Bible scholar, 20 to 30 years behind the move of God. So can you imagine, no? 20 to 30 years na nag-e-exist yung church, pero 12 lang silang mga alagad. At ang sabi ng Bible, they were immersed and lived for 30 years. Saan? Doon sa dimension ni John. Doon po sa teaching ni John. And what is the teaching of John during that time? It's about repentance and water baptism. So dito makikita po natin that Paul is a kind of person, a minister, na talagang nag-ooperate doon sa prophetic at saka apostolic dimension. Anong ginawa niya? Ni-raise niya ito 12 ito for 2 years in the school of Tyrannus. They persuade one another, they discuss about the kingdom of God. And the Bible says, the whole Asia came to know the Lord, the Jews and the Greeks. Nagpatuloy po, naging planting of the Lord itong mga Kristiyanong ito, mga disciple na ito eh. Okay, talagang kung makikita nyo yung resulta ay hindi siya basta just lang. But again, no, the process of that training is very strict. Why? Can you imagine, for 2 years, daily. Mga kapatid, sa panahon natin, okay, weekly na nga lang, hirap na hirap pa yung mga manggagawa. Hirap na hirap pa yung pastor na maghikayat at i-persuade. But because of the grace of God that we are receiving in this pandemic, naniniwala ako na talaga pong napapadali sapagkat technology is very essential in upgrading our spiritual stature. Importante lang na meron tayong sense of urgency para madali po nating ma-adapt yung magandang strategy ng Panginoon. Katulad ng sinasabi ko po na madalas, ang pandemic na ito ay ginawa po ng Panginoon na napaka-simple lang, but it's so meaningful. When I say simple, sa natural, it's not as simple as natural. But because of you have the grace, nagiging simple sapagkat when you want to communicate with your people in the church, ano pong ginagamit natin? Technology. Hindi katulad na dadalaw pa tayo, bibisita pa tayo. At sa panahon na ito, napakaraming restriction. Okay, lalo na kung yung lugar na kung saan ay the church located ay talagang rampant yung variant ng COVID na ito, ay talaga namang hindi mo magawa yung dapat mong gawin physically. But praise God, we have to thank the Lord sapagkat dito na maximize yung gamit ng technology. Now, ngayon pong hapon ay aking pong itutuloy. Yung pong when the people of the house are connected to the legacy of their father, they are not only raised to belong, to be set apart, to be equipped. Pero number 4, ito po yung tatalakayin ko ngayong hapon, you will be raised to be a servant. Ikaw ay huhubugin, patitibayin at patatagin para maging lingkod. Lingkod ano? Lingkod ng Panginoon at paglingkuran yung lingkod ng
ng Diyos. Again, let's read the scripture. Chapter 1, verse 1 ng book of Joshua. Let me read. Now it came about after the death of Moses, the servant of the Lord, that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun. And who is Joshua? Moses' servant. Sa ibang translation po ay Moses' aide. Tagapaglingkod. Okay? Alalay. Okay? At pag sinabi pong servant, ay talagang lagi lang nandyan sa tabi. Always ready to serve. Again, uulitin ko po, always ready to serve. Ito po yung generation na kung saan ay alam nila kung kanino sila maglilingkod. Alam nila kung papaano paglingkuran ang lingkod ng Panginoon. Just like Joshua, God is teaching us in our generation, in this time, na hindi lang po the way we express our service to God, ay dapat din po ay ipakita rin po natin yung paglilingkod o paglilingkod natin sa lingkod ng Panginoon. And that is our mentor, spiritual father, at kung ikaw ay members ng church, leaders at workers, walang iba kundi yung pastor mo. Kinakailangan handa rin natin siyang paglingkuran. Of course, dapat ho unang-una maglingkod sa Panginoon. Kung ano po yung prinsipyo, protocol na dapat i-observe sa paglilingkod sa Diyos, ayun din ang gagamitin nating prinsipyo at protocol para paglingkuran ang mga taong itinakda ng Diyos sa buhay natin. Not only above us, pati yung ka-level po natin, even doon sa mas mababa po sa atin. Servant means ready to serve and not to be served. We are ready to serve for others before ourselves. Ang totoong lingkod ng Panginoon or naglilingkod sa Panginoon, handang maglingkod kahit kanino. Okay? Lalong-lalo na doon sa kanilang nasasakupan. Okay? At ang mindset ng servant is what? A leader. Faithful servant. Diyan po sa screen, tingnan nyo po. Hubugin ang sarili para ikaw ay kagamit-gamit. At gawin ang lahat ng makakaya mo para ikaw ay may bahagi. Mga kapatid, mahirap pong maglingkod sa Diyos. Mahirap paglingkuran ang lingkod ng Panginoon. Mahirap paglingkuran ang mga taong under our authority kung hindi po tayo nahuhubog. At ang paghuhubog po ay hindi lang po one time, hindi lang po occasional. Katulad po nitong SCB Daily Livestream po natin. Mahalaga po na makita natin na it's more than about partaking the Word of God. Alam niyo yung set apart mo, paglaan mo ng oras ng tuwing alas 5 ng hapon, sinasanay natin ang ating sarili. Pinuposisyon natin ang ating sarili and we allow the Word of God. We allow the Spirit of God. We allow the man that God is using every daily live stream na tayo ay mahubog. At yung klase ng paghuhubog na yan, when we partake the Word of God, when we believe, okay, what we are hearing, ano pong nangyayari sa atin? Nabibuild up po tayo. At kung meron po tayong input, okay, yun din ang gagamitin natin sa output po natin. Kaya napakaganda at napakamapalad po tayo sapagkat nangyayari po yung mga scripture na ating pong pinanuhan sa Bible that give us today our daily bread. Every day, from Monday to Sunday, continuous po yung ating pong pakikinig ng salita ng Panginoon. We are partaking, okay, the abundant food of God. We are feasting at the table of God. Why? Because the Lord is our shepherd. Mga kapatid, halina't hubugin natin ang ating sarili para para daw tayo ay kagamit-gamit at gawin ang lahat ng makakaya para ikaw daw ay may bahagi. Kaya mga kapatid, mahalaga na makita natin yung bahagi natin dito sa pandemic. Meron pong bahagi ang bawat isa sa atin, sa pamilya, sa ministry, maging sa komunidad natin at higit sa lahat sa ating pong bansa. Kaya po, huwag po tayong mapagod. Okay? Na tayo ay sinasanay ng Panginoon at sanayin ng Panginoon. Lalong-lalo na pag ang ating pastor ay tumanggap ng mandato para tayo ay hubugin. If you are a leaders, a workers, and a members of your church,
Okay? Huwag po tayong magsawang dumalo sa mga impartation, sa mentoring program ng inyong pastor, sa mga discipleship activities, program ng ating church. At higit sa lahat, if you and me as a pastor, and we pursue the career of our grace, we have a mentor, we have a spiritual father, hindi po dapat natin kaligtaan or ibaliwala. Okay? Baliwalain ang mentorship program, mentoring program ng ating pong pinupurso. Why? Sapagkat dito po ginagamit ng Diyos para tayo po ay mahubog, at pag tayo po ay hinubog ng Panginoon, kagamit-gamit po tayo. Mga kapatid, ang taong nahuhubog o hinuhubog, kagamit-gamit po siya. At pag siya'y kagamit-gamit, tiyak, hindi po siya magdadahilan kung bakit di siya nakadalo. Kundi gagawa siya ng paraan para mas lalong consistent at faithful siyang nakakadalo sa bawat pagsasanay at paghuhubog. In your screen, true servant have the mentality to get things done and not waiting for others to do it. Ang totoong tagapaglingkod, ang totoong naglilingkod sa Panginoon, naglilingkod sa lingkod ng Diyos. Okay? Ang kanyang pong kaisipan ay gawin ang lahat ng makakaya. Okay? Meron siyang initiative. Hindi siya naghihintay ng hudyat, ng trumpeta para gawin ang isang bagay na ipinapagawa sa kanya. Kasing bilis pa ng kidlat dapat. Naalala nyo, last time sabi ko sa inyo, we need men who will carry the instructions immediately. Who will fulfill the instructions immediately. And one of the factor na makita natin sa mga lingkod ng Panginoon o tagapaglingkod o naglilingkod sa Diyos ay yung word na availability. Why? Availability is one of the most important sacrifice that we can give for us to become useful and effective. If you are not always available, what will happen? You can slow down the momentum and it is better for you. Okay? Pag nai-slow down na ang momentum dahil wala tayong time, we don't avail time, we don't create time, we don't make time na tulungan ang ating pastor or mentor, ano pa ang purpose kung bakit tayo nasa position but we are not functioning? In the book of Mark chapter 10 verse 45, let me read, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many." Our model and pattern, okay, ng isang totoong naglilingkod sa Panginoon, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. He came to serve. Okay? He came to serve and not to be served. At hindi lang yan, ibigay ang buhay para sa lahat. Mga kapatid, totoo na isa lang ang buhay natin. Ibibigay natin ang buhay natin para sa lahat ay ng tao para makakilala sa Panginoon. At yung mga taong nakakilala sa Panginoon, we have to help them nurture the relationship with Christ. And that is the initial work of a shepherd. Okay? Yung shepherding po. Okay? Ang initial work ng shepherd sa sheep is what? To help the believer nurture the relationship with God. Para po meron pong ongoing and healthy relationship sa Panginoon. At kung mapupunan ninyo, tingnan po natin ang Greek word ng servant, or basahin ko muna sa inyo, ibigay ko muna sa inyo. Let us now define the true definition of servant. Isa sa mga definition ng servant. In your screen. A servant or a slave is a person who functions in a permanent position of subjection to another. He is consumed by the will of his master. He is totally dependent on his master. He works without expectation of pay. He chooses not to freely possess, but to steward everything on behalf of his master. Isa-isahin po natin yung definition ng servant. Ang sabi po dyan, permanently subjected to his master. A bond slave servant. Yan po ang pag-admit ni Pablo
pag siya po ay sumusulat sa mga churches, no, a bondslave of the Lord Jesus Christ. Ano ibig sabihin po niyan? Pag tayo po ay naglingkod na sa Panginoon, okay, wala na pong ayawan yan kasi ang sabi diyan, permanent subjection. Okay, habang buhay na po tayong maglilingkod sa Panginoon. At kung ikaw po ay followers, okay, you have the spirit of sonship in your spirit, in your heart. Okay, habang buhay na rin po ang ating pong paglilingkod o paglilingkuran natin yung tatay po natin, yung spiritual leader po natin. Permanently subjected to his master. Ano pa? Totally dependent on their master. Okay? Wala siyang sariling diskarte. Okay? At kung meron man siyang diskarte na gagawin, titiyakin niya na yung kanyang diskarte ay yun din ang diskarte ng kanyang leader. Another, their service is in response to the demands of the master. Hindi pwedeng gawin mo lang kung ano ang gusto mong gawin. So if you are a leaders at a worker, leaders and workers, you can only do what your pastor tells you to do. Ibig sabihin, ano lang yung ipinapagawa sa iyo ng pastor mo, yun lang dapat ang gagawin mo. Merong tinatawag na restriction or you are observing some boundaries. Kasi when you go out, okay, when you are entering into another boundaries, ang tawag po dyan ay trespassing. At sa Bible, pag sinabing trespassing, you will become lawless. Another is what? Their work without expectation of pay or reward. Okay? Kung magtatrabaho ka, you are not working, you are not doing it because of the reward. Yes, of course, ang mahusay na amo, ang mahusay na leader, hindi niya pwedeng hindi i-fulfill yung prinsipyo ng Panginoon na the workers deserves wages. Your labor in the Lord shall not in vain. But the motivation should be what? Following orders. The motivation should be all the way. We obey because we want to obey God. Yun ang motivation. And pag ganyan nakita ng Lord na motivation natin ay sumunod sa Panginoon, sundin ang prinsipyo at panuntunan ng Diyos. Well, Deuteronomy 28, verse 1 to 15, yan ang ating okay? Yan ang ating portion. Okay? Yung pong obedience ay mayroon pong kaakibat na pagpapala. Deuteronomy 28. Isaiah 56 verse 3 to 5. Let me read. Let not the foreigner who had joined himself to the Lord say, the Lord will certainly separate me from his people. Nor let the eunuch say, behold, I am a dry tree. Verse 4. For this is what the Lord says, to the eunuchs who keep my Sabbath and choose what pleases me and hold firmly to my covenant. To them I will give in my house and within my walls a memorial and a name better than of the sons and daughters. I will give them an everlasting name which will not be eliminated. Hinalintulad po ang servant doon sa katangian ng mga eunuch. Ito yung mga klase ng mga lalaki na kinakapon pero they are committed for life doon sa amo po nila. At yung anumang pangarap nila, anuman ang nais nilang gawin personal, hindi na po nila ito gagawin sapagkat lahat ng pangarap at gagawin nila may kinalaman na po doon sa amo po nila o doon sa leader nila. Sabi ng Bible, bibigyan ng reward ng Panginoon. Mga kapatid, pag strong ang commitment to pursue the man, the career of our grace, pag tama ang motivation, tama ang connection at maganda yung pagbibuild ng relationship, observing the principle of God at hindi nawawala yung honor, what will happen? Lagi pong may pagpapalang kasama. Isinasama na rin po ng Panginoon yung blessing. Amen? Matthew 23 verse 11. But the greatest of you shall be your servant. So mga kapatid, if you are connected to the legacy of your father, of your spiritual leader, of your mentor or your spiritual
Father. Ano po ang binabanggit dyan, mga kapatid? You will be raised to become a servant. A servant who is willing to serve. Isang lingkod ng Diyos na handang maglingkod sa taong itinalaga ng Diyos sa kanyang buhay. Kung ikaw ay anak at meron ka pang magulang, ang sabi ng Bible ay honor and obey. That is part of serving God by serving our parents. Handa natin paglingkuran ang ating mga magulang. At kung ang prinsipyo ng Diyos ay ginagamit sa paglilingkod sa magulang, wala rin pinagkaiba yan pagdating sa spiritual family. Handa ka rin dapat maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglingkuran mo yung lingkod ng Panginoon. Yung pastor mo, paglingkuran mo. Hindi ko sinasabing hugasan mo ang kamay, hugasan mo ang paa, kundi kung ano man ang ginagawa niya na may kinalaman sa corporate destiny ng Diyos, samahan mo siya. Okay? At hindi mo lang samahan, umako ka rin ng mga gawa para may bahagi ka sa tahanan ng Panginoon. Remember yung sinasabi ko po sa inyo, the connection will lead us to partnership. Walang connection na ang dulo ay hindi partnership. Kasi kung ikaw ay connected pero hindi ka nakikipag-partner, hindi ka kasama doon sa ginagawa ng carrier of your grace, ay hindi po connection ang tawag doon. Separation po yun. Okay? You are separating yourself from the work of God. Remember, yung trabaho ng pastor mo, yun ang tinanggap niyang mandato sa Panginoon. And those who will join with him, who will join in the house, connected with the pastor, hindi lang sa pastor dapat siya connected. Pati yung work na tinanggap ng pastor sa Panginoon ay magiging kasama rin po siya dyan. Kaya kung ikaw ay bahagi ng iglesia, ipakita mo na meron kang bahagi. At yung bahagi na yan ay gawin mo sa panahon na kung saan ay ipinapagawa sa iyo ng pastor mo. Hindi sa panahon gusto mo. Yan ang totoong lingkod ng Diyos na handang paglingkuran ang lingkod ng Panginoon. Ang Greek word po ng servant ay, isa sa Greek word ay diakonos, attendant, o sa iba po ay deacon. Ang diakonos po, ang focus niya ay servant's activity, servant's work, and not the relationship to a person. Ang diakono po, ang attendant, okay, ay ano daw? Ang focus niya lang ay ministry. Ang focus niya lang kung ano yung pinapagawa sa kanya. Okay? Samantalang yung another Greek word ng servant ay doulos. Okay? Ano po ang ibig sabihin ng doulos? Nakapokus more saan doon sa person. Okay? Mga kapatid, mahalaga yung work. Mahalaga yung ipinapagawa sa atin. Pero ang mas mahalaga sa lahat, yung tao na nagpapagawa o nagbibigay ng gawain sa atin. Tingnan niyo po mga kapatid. Bakit maraming mga manggagawa sa simbahan ay hindi gaano nagtatagal sa ministry? Sapagkat na-stuck sila doon sa ministry at nakalimutan nila yung taong nagbigay sa kanila ng ministry. Kaya mapupuna ninyo, pag ganun po ang attitude ng mga leaders at workers, hindi po yan magtatagal. Walang honor po. Kasi ang longevity in the ministry is honor. If we learn to observe the code of honor in the house, mga kapatid, tatagal tayo dyan. At hindi lang tatagal, pangmatagalan po yan. Kaya kung ikaw ay leaders, workers ng simbahan, wag ka lang nakapokus doon sa pinapatrabaho ng pastor mo. Huwag ka lang nakapokus sa ministry. But focus in building your relationship with the person who gave you the work or the ministry. Mahalaga po ang relationship kaysa sa work. Pag na-build po yung relationship, yung personal relationship, pag hindi nawala yung honor doon sa taong nagbigay ng ministry sa atin,
ano po ang mangyayari? Magiging faithful din po tayo doon sa word. Now, dahil si Joshua at saka si Moses, or Moses and Joshua, ang pinag-uusapan po natin dito sa the crossover generation, puntahan na natin yung papaano na ipakita ni Joshua yung kanyang pagiging heart as a servant kay Moses. Papaano ipinakita sa atin ni Joshua kung paano niya paglingkuran yung kanyang leader, yung kanyang tatay na ibinigay ng Diyos sa kanya at ng bansang Israel. Remember, Joshua was connected to the legacy of Moses. And who is Moses in the life of Joshua? Spiritual leader, spiritual father. Siya po yung mentor. Siya po yung carrier of grace ni Joshua para buong Israel, together with Joshua and Caleb, able to lead them and possess the land. At nangyari lamang yan because of the connection of Joshua to his spiritual leader. Now, how Joshua demonstrate himself as a servant to his father. Exodus 17 verse 8 to 10. Let me read. Then Amalek came and fought against Israel at Rephidim. So Moses said to Joshua, choose men for us and go out fight against Amalek. Tomorrow I will station myself on the top of the hill with the staff of God in my hand. And Joshua did as Moses told him and fought against Amalek, and Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. So, number 1, or letter A, how Joshua demonstrates himself as a servant to his father based on Exodus 17 verse 8 to 10. His willingness to follow orders from his father. Yung kusang sumunod. Handang sundin kung ano po yung ipinag-uutos ng kanyang leader. Tayo ba bilang mga manggagawa ng Panginoon? Do we have the willingness to follow orders from our pastor? At kung tayo po ay mga pastor, do we have the willingness to follow orders from our mentors or spiritual father? Naalala ko po yung sinabi ni Pastor Wilbert sa amin. Kung ikaw ay follower, ikaw ay mentee, ikaw ay sumusunod sa carrier of your grace, hindi mo kinakailangang pahirapan pa ang mentor mo o spiritual father mo para doon sa gawain. You join not only to carry the burden, but you join to give light doon sa carrier ng iyong grace. Hindi mo dapat binibigyan ng kabigatan ang spiritual father, mentor mo, or pastor mo. Okay? Bakit po? Kasi ang totoong servant, katulad ni Joshua, handa siya at gustong-gusto niyang tupdin kung ano yung ipinapagawa sa kanya ng kanyang tatay. Yung bang ipinagawa ni Moses kay Joshua ay madali? Mahirap. Kasi, tingnan niyo po, ang sabi ng Biblia na binasa natin, Moses said to Joshua, choose men for us and go out. Aba, mahirap po yun. Kasi ang pipili ng sundalo para lumaban si Joshua. So, ano ang reference point ni Joshua sa pagpili? Dahil laging kasama niya si Moses, na kanyang spiritual father, laging naririnig ni Joshua kung ano yung madalas na ginagamit na panuntunan at prinsipyo ng kanyang spiritual father at mentor, normal lang na gagayahin niya. Susundin niya. Okay? Kaya nga, isa sa trabaho ng mentor sa mentee, di ba? It's about more on the doings. Okay? Pero pagdating sa father and son relationship,
more on becoming. Ano ibig sabihin yan? Pag pinag-combine mo yung doing and becoming, normal lang that you are now representing, okay, the one who carry your grace. Mahirap yon. Pangalawa na mahirap, pero willing siya. Go out and fight against Amalek. Siya yung aakto, siya yung lalaban. Hindi niya kasama si Moses. Ang magtataya ng buhay, si Joshua. Hindi si Moses. Hindi ganun po kadali. And yet, because Joshua possessed a servant heart, is willing to follow orders. Are you willing to follow orders from your pastor, from your mentor, from your spiritual father? Lalo na kung napaka-risky yung kanyang ipapagawa. Diyos men, buhay ang nakasalalay. Parang si Abraham at sa Isaac. Okay? Ang alam ni Isaac, animal ang iyahandog. Ang alam naman ni Abraham, tao ang iyahandog. At yung tao na yun, yung pinakamamahal niyang anak ang iyahandog. And yet, nung iniiyahandog na si Isaac, okay, hindi makitaan ng reklamo, hindi makitaan ng paggalaw habang siya itinatali, kinakausap niya lang ang tatay niya. Okay, nag-uusap lang sila, hindi siya nagreklamo habang itinatali siya. Okay, wala siyang kamalay-malay, siya pala yung iyahandog. Siya pala yung isasacrifice. At ito maganda, nung sasaksakin na ni Abraham yung kanyang anak, of course, nakita ni Isaac yung, bagamat din naman sinabi ng Bible na nakapiring yung mata, siyempre, kitang-kita niya talaga yun na aakmang sasaksakin na. Pero never na pumalag. Never na sumangga. Kapatid, every time na may ipapagawa sa atin, yung tatay natin, yung pastor natin, ikaw ba yung klase ng manggagawang madalas pumalag? Ikaw ba yung klase ng manggagawang palag ng palag? O ikaw yung klase ng manggagawa na katulad ni Joshua, na kung saan ay handang sumunod kung ano yung pinag-uutos ng kanyang leader. This is how Joshua demonstrate himself as a servant to his father. No question asked. No interrogation. No hesitation. No contemplation. Joshua learned to live and observe the chain of command. Philippians chapter 2 verse 14. Let me read. Do all things without complaining or argument. Sa ibang translation, grumbling, murmuring, or quarrel. Gawin daw natin lahat na walang pagrereklamo, himbot na pag-aaway, pakikipag-argue. Joshua never argued Moses. Sa iba, pwedeng sabihin na, ba't ako? Ba't ako pastor? Siya na lang kasi mas matapang siya. Siya na lang kasi mas nauna siya sa akin. Siya na lang kasi may maskara na siya kaysa sa akin. Ikaw ba yung tipo ng magagawang, siya na lang, siya na lang? O ikaw yung tipo ng magagawang, ba't ako pastor? Ba't ako? O katulad ka ni Joshua, katulad tayo ni Joshua na it's a privilege. I am willing to follow orders. If God gave you to me as the carrier of my grace, pag i-fulfill ko, susunod lang ako. Hindi ako mapapariwala, pero I will be protected. In your screen, tingnan niyo po. Those who serve the Lord should not be known for arguing, but for humble service. Yun daw mga taong manggagawa, Kristiyanong naglilingkod sa Diyos.
kilala dapat sila hindi sa pagrereklamo, paggagrumble, pagmumurmur. Kilala sila na may pusong mapagpakumbabang maglingkod at paglingkuran ang lingkod ng no reklamo. Obey first. Yan po ang mga battle cry ng motto ng mga sundalo at kapulisan. Okay. Obey first before you complain. Honor po kasi yan eh. Code of honor. Okay. If military is observing this code of honor, how much more na tayo po ay enlisted sa sundalo ng Panginoon. And soldiers in the Lord always observe chain of command and code of honor. So number one demonstration, expression ni Joshua kung paano niya naipakita yung kanyang servant attitude kay Moses is what? His willingness to follow orders from his father Moses. Second, Exodus 24 verse 13. Exodus 24 verse 13. Now the Lord said to Moses, come up to me on the mountain and stay there, and I will give you the stone tablets with the law and the commandments which I have written for their instruction. So Moses got up along with Joshua his servant, and Moses went up to the mountain of God. Ang sabi po dyan, they got up along with Joshua, his servant, and Moses went up to the mountain of God. Together with Joshua, sila'y pumunta sa bundok ng Diyos. Ang sabi po ng Siglar, there are no shortcuts on the extra mile. Alam nyo yung extra mile, extra effort, extra journey, ano po yan eh, nagre-require ng elasticity, nagre-require ng adaptability, nagre-require ng endurance at saka perseverance ng isang lingkod ng Panginoon. So pangalawa po na i-demonstrate ni Joshua sa atin, pinakita sa atin kung paano niya pinaglingkuran ang kanyang leader, tatay, spiritual father, his willingness to go extra mile with his father. Mahirap po yun. Sapagkat nung panahon na yan ay maglalakad po sila ng mga ilang araw bago makarating doon sa pupuntahan po nila. At remember, it took Abraham and Isaac na maglakad 3 days para lang makarating doon sa bundok Moriah. Hindi lang yan. Pagdating doon sa paanan, aakyat pa sila. So, talagang yung energy, yung physical fit talagang dapat ay ay mapanatili po natin. Why? Kasi hindi natin alam kung kailan tayo maglalakbay with extra journey ng ating pastor. Itong pandemic na ito, isang halimbawa na extra mile ang ating paglalakbay. Extra effort, extra push. Why? Biro mo, hindi tayo sanay gumamit ng technology. Unti-unti na tayo nasasanay. Extra effort ito eh. Extra mile ito. Kung ikaw yung tipo ng manggagawa, lingkod ng Diyos na sinanay mo ang sarili mo sa isang bagay lang at meron pang mas magandang ipapagawa ang Lord sa atin, pero dahil sinanay mo ang mga sarili mo sa isang bagay at ayaw mo nang mag-adapt ng bagong bagay, ay tiyak mahirapan po tayong mag-adjust, mahirapan po tayong mag-adapt ng strategy ng Panginoon. Katulad itong pandemic na ito. Okay? Yung ibang lugar, ipinagbabawal ang mass gathering. Ngayon, ay meron na pong mas lumuwag lang konti. 20%, 30%, 50%. Depende po doon sa lugar na kung saan ay yung mga church ay located sa bawat municipality or region. Pero, papaano kung walang face-to-face gathering? Anong gagawin mo? So, another extra uli yan. Effort uli para aralin uli yung online, aralin yung recording.
So, ito yung mga extra mile hindi ka pwedeng shortcut katulad na sinasabi ni Siglar. Yun ding pagpunta sa bundok ng Diyos, hindi shortcut po. Pag yun lang ang daan, that is the shortest journey. Alam nyo, nung umalis ang bansang Israel sa Egypt, papunta sila sa Promised Land. Ang pinaka-shortest yung Red Sea. Kung iikot sila at maglalayag, okay, at gagamit sila ng compass, ay tiyak po, hahaba po ang paglalakbay. Bagamat pinadaan sila ng Panginoon sa maiksing kalsada or pathway, mapanganib, and yet pinatunayan ng Panginoon because God destined them, okay, to cross and possess the land. Hindi hayaan ng Panginoon na sila'y mapahamak. Katulad po ng iglesyang pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. I do believe mayroong corporate destiny ang church. At naniniwala ako na may mga challenges, may mga ups and down, may mga failure, may mga trial, may mga error, may mga suffering because of our inaccuracies. And yet, because it is the Lord who is building the church, it is the Lord who gave the mandate and the vision and the future. Naniniwala po ako na ang simbahan sa pangunguna ng pastor, importante na makita ng pastor yung tamang kaparaanan ng Diyos, tamang mga prinsipyo na dapat i-observe para hindi mapalayo ang simbahan sa kanyang journey, kundi mapalapit at mapadali. Okay? Yung paglalakbay. Okay? Kaya lang po minsan nade-delayed. Okay? Naiikot-ikot sapagkat nababago po natin yung mga prinsipyo at kaparaanan ng Panginoon. So, balikan po natin si Joshua. Yung pangalawang binanggit ko sa inyo, Exodus 24:13, his willingness to go extra mile with his father. Alam nyo, pag sinabing extra mile servant, extra mile sons, okay, tinatawag natin silang proactive. Bakit tinatawag natin proactive? Because they take the initiative in getting things done. Pagkatapos utusan ni Moses si Joshua, nakapili siya at sila yung sumabak sa labanan. Ang tawag dyan ay extra mile sons or servant who is willing to serve. Ano yun? Proactive. Ano pa? They possess what? Extra mile servant or sons possess what? Contagious enthusiasm. Masiglahin sila eh. Hindi sila yung mga mediocre. Hindi sila yung malamya na mga leaders. Hindi sila yung mga malamya na mentees or followers. Ito yung meron silang passion eh. Nakakahawa sila na pag nakita sila ng ibang manggagawa, naiinggit sila, napuprovoke sila into jealousy. At magtataka sila at dun sa kanilang pagtataka, magtatanong sila. At sa kanilang pagtatanong, ay tiyak, gagayahin din nila. And we are now modeling, okay, yung pong pattern. At pag tayo po ay naging pattern sa iba, we are now producing company of people. We are now producing true, honorable alliance. Okay? Yan po yan. Kaya nga ang extra mile servant or sons is what? Contagious because of their enthusiasm. Proactive. Ano pa? Extra mile servant bring out the best in those days they serve. Yung pong ipinamalas ni Joshua, yung pagpili pa lang at pagkapanalo nila sa labanan, ibinigay ni Joshua yung pinakadalas. Kaya pag ikaw ay inuutusan, okay, kung ikaw ay leader at work, inutusan ka ng pastor mong gawin ito, gawin mo yung pinaka-the best. Huwag mediocre. Pinaka-the best. Kasi yan po ang tawag sa mga extra mile servant or sons. Okay? Bring out the best doon sa taong pinaglilingkuran nila. Kumbaga sa Tagalog, nagpakitang gilas. At yung gilas na yun, hindi iyabang. Okay? In-unleash niya lang yung potential na meron siya.
excellent kumbaga. Hindi siya mediocre. Another thing about this extra mile servant na si Joshua, natagpuan yung purpose. Mga kapatid, si Joshua, alam niya na kung ano yung purpose kung bakit siya naging attendant, servant ni Moses. Lalo na yung huling yugto ng buhay ni Moses. Kaya nung namatay si Moses, naku, sabi niya siguro sa kanyang sarili, eto na yung fulfillment. Naku, ako na ang susunod. Naku, Panginoon ko, papaano ko pangungunahan itong mga stiff-necked na bayan ng Diyos na ito. Naku, Panginoon ko, sa dami nito, paano kaya ang gagawin ko? At nung nakita ng Panginoon, sabi ng Lord sa kanya, Moses, my servant, is dead. Now, bring these people to the land. Yun yung word na to the land, destiny yun eh. Yun yung promise eh. Yun yung corporate destiny nila eh. Yun yung vision nila eh. Yun yung future eh. Kaya sabi niya kay Joshua, do not be dismayed, do not be discouraged, but be strong. Bakit? Kasi talagang nakaramdam siya ng panghihina ng loob kasi wala na yung leader niya. Pero lahat ng legacy, lahat ng meron si Moses, ibinigay na sa kanya. Saka yung process of preparation ay talagang napagdaanan niya. Siguro, nagulat lang siguro. Nabigla. Okay? Bakit nabigla at nagulat? Eh, namatay ba naman eh? Actually, baka nga hindi niya nakita kasi nung nag-uusap si Moses at ang Panginoon dun sa bundok eh. Diba? Alam natin, hindi na nakababa eh. Inilibing daw ng Panginoon. Okay? At wala daw nakakita. So, kumbaga, kung after niyan, bumaba ang Panginoon at kinausap si Joshua, tiyak, parang ang tanong kasi dyan, kung patay, nasaan yung bangkay? Siguro sa natural, maghahanap pa ng pruweba. Pero dahil si Joshua ay tinuruan ni Moses na makinig sa Diyos, si Joshua ay obedient, hindi niya na tinanong ang Panginoon kung bakit namatay at nasaan yung bangkay. Kumbaga, tinanggap niya yung mandate. Mga extra mile servant at sons, hindi na pala tanong eh. Tinatanggap na yung trabaho, isinasagawa na yung trabaho, binibring out na yung the best sa trabaho, proactive na, okay, at very contagious pa na lingkod ng Panginoon. Ang tawag dyan ay extra mile servant or son. Pangalawa, he is willing to go extra mile with his father. Pangatlo po, Exodus 32 verse 15 to 18. Then Moses turned and went down from the mountain with 2 tablets of the testimony in his hand. Tablets which were written on both sides. They were written on one side and the other. The tablets were God's work, and the writing was God's writing engraved on the tablets. Now when Joshua heard the sound of the people as they shouted, he said to Moses, "There is a sound of war in the camp." But he said, It is not the sound of the cry of victory, nor it is the sound of the cry of defeat, but I hear the sound of singing. Pangatlo po na expression or manifestation how Joshua, okay, dinemonstrate niya yung pagiging lingkod ng Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod niya kay Moses. He is responsible enough to report what he observes or listen without waiting for Moses to ask question. Hindi niya po hinayaan na tanungin pa siya ni Moses kung meron ka bang nakita o meron ka bang narinig. Responsable siya na magbigay ng enough report. Ano man ang kanyang naobserbahan, nakita o narinig. At hindi niya na hinahayaan pang tanungin siya ng kanyang tatay. Katulad ba tayo ni Joshua as a true servant na kung saan may naririnig ka na bulong-bulungan sa iglesia, kahit na yung narinig mong bulong-bulungan na yun yung mga taong yun ay kaibigan mo, best friend mo,
kapamilya mo, kapuso mo, kapatid mo. Kung ito naman ay makakasira, okay, sa tahanan ng Diyos, makakasira sa paglalakbay at reputasyon ng tahanan at ng pastor mo, handa ka bang sabihin ito na walang pakundangan o walang dagdag, walang bawas? Are you a true servant who is willing to give enough and good report sa mga naoobserbahan mo sa paligid? Hello. Ganito po ang totoong servant. Ganito po ang totoong leader. Ganito po ang totoong mentee. Okay? Anumang naririnig mo na may kinalaman sa mentor mo, anumang naririnig mo na ina-accuse ang pastor mo, grumble man yan o murmuring ng mga workers, mga leaders, or member ng church. Are you a true servant who's willing to have a good report? Enough report. Responsable ka ba? O kasama ka doon na nagkwekwentuhan at pinagkwekwentuhan ang pastor? Pero hindi katulad ni Joshua. Okay? Habang sila'y pababa ng bundok, may naobserba siya, may narinig siya, sinabi niya lang kung ano yung kanyang naobserbahan, ano ang kanyang narinig. Huwag mo na itago. Kung talagang connected ka, kung talagang meron kang honor, may respeto ka at tagapaglingkod ka ng iyong pastor, ng iyong mentor, ng iyong spiritual leader, transparency is essential in relationship with our pastor, mentor, or carrier of our grace. Ano po yung pangatlo? Responsible enough to report what he observes without waiting for Moses to ask questions. Muli, tayo po ay nagpapasalamat uli sa mga salita ng Diyos na naitanim sa ating mga puso ngayong pong hapon, at nawa na ito po ay hindi mawala ng kabuluhan. At salamat sa Panginoon sapagkat ang biyaya niya, ang grasya niya ay patuloy na sumasa atin. Habang tayo nakikinig kanina ay patuloy na tulungan tayo ng Panginoon para ito po ay may apply natin sa ating pong buhay. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami ngayong hapon. Salamat po muli sa bukas na kalangitan. Salamat po sa mga prinsipyo na aming natanggap, narinig, Panginoon, at alam namin hindi ito mawawala ng kabuluhan as long na ang bawat isa ay tumanggap ng grasya mo para ito po ay may apply sa buhay, Panginoon. Maging katulad po kami ni Joshua, Panginoon, na handang maglingkod sa inyo at paglingkuran ang nag-o-oversee ng aming pong buhay. At salamat, Panginoon, sapagkat ngayong hapon pinatunayan mo sa amin na mayroong pong pattern na dapat sundin, mayroong pong panuntunan na dapat i-observe, at mayroong katotohanan na dapat isa pamuhay, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Pagpalain niyo ang bawat isa. Salamat muli sa kapasidad na ibinigay niyo sa amin, sa kalakasan, sa kapunuan, at kapanatagan ng aming pong isipan. Sa iyo ang papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless us all. Stay safe, everyone. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.